hapon sa bawat isa. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa oras pong ito ay sa biyaya ng Diyos tayo po muli mag-aaral at magkasaliksik ng banal na kasulatan o ng Biblia. At sa oras na ito ay salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin, pagpatuloy sa amin sa inyong mga tahanan at upang maging kabahagi ng gawain ito every Sunday. Kaya uli ko, papaalala ko uli, every Sunday sa umaga, 10 a.m. ang ating pong gawain, ang ating pong live streaming. At sa hapon naman, katulad ngayon, alas 7 ng gabi, alas 7, 7 p.m. Philippine time po yan. Yan sinabi ko po kasi yung ating pong speaker sa umaga ay galing Saudi po, galing po yun. O yun po ay nasa Saudi mismo. At pag Miyerkules, meron po tayong midweek service. At sa Friday, meron po tayong guest speaker. Kaya inimbitahan ko po kayo na tayo po ay samahan niyo po ako na patuloy po tayong saliksik ng salita ng Diyos at makinig ng pagpapalakas ng Panginoon upang tayo ay matuto. Sapagkat tayo po yung mga Kristiyano, ang mga Kristiyano ay nakikinig ng salita ng Kristo o ni Kristo. Sapagkat tayo po yung mga tagasunod. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po yung mapalad sapagkat muli tayo po ay pagpapalain ng Diyos ng kanyang salita at patuloy natin yung ating paksa na tinatalakay about Christian living. Pero bago po yun, tayo po muna manalangin sa ating pagsisimula upang samahan tayo ng Panginoon. Welcome po sa ating pong mga kapatid na patuloy na sumusubaybay at nakikisama sa amin sa gawain ito. Magsimula po tayo manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin ito. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Panginoon, sapagkat muli ay binigyan mo ako ng pagkataon kami na muli ko po, Diyos, ay mag-aral at patuloy na makinig at magbahagi ng banal na salita ng Diyos. Panginoon, tagpalain niyo po ang bawat isa sa kanilang mga tahanan o saan man sila naroon ngayon, Panginoon, nakasubaybay upang makinig at mag-aral muli ng salita ng Diyos, Panginoong Diyos. At samahan niyo po at gabayan niyo po kami ng iyong pong Santong Espiritu. At pagpalain niyo po, O Diyos, ang iyong salita, ano man ang pandaraya ng kaaway, O Diyos, ay hindi makapanaig, Panginoon. Bigyan niyo po kami, O Diyos, ng magandang signal at power ng kuryente, O Diyos, hindi magkaroon po ng aberya, Panginoon, sa oras na ito. Hanggang sa matapos ito, Panginoon, bigyan niyo po kami, O Diyos, ng kalakasang physical, mental, higit sa lahat spiritual, Panginoon. Ang bandang salamat po, pagpalain mo po ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Efeso 6:10 hanggang 13 ay ito po ang teksto na aking pong babasahin at dito po natin kukunin yung ating pong paksa o pag-aaralan sa oras na ito. Nakibasa Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 13, Efeso 6:10 hanggang 13. Sa katapus-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol, sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa oras pong ito, nais ko pong mangaral ang aking pong paksa o topic sa sandaling ito ay tatawagin ko po itong The Enemy of the Christian Life. O simple na pwede mong sabihin na napaksa na Christian enemy o Christian enemies, mga kaaway ng Kristiyano. Kung napakinggan mo, maaaring isipin mo, awkward naman yan, bakit may kaaway ang Kristiyano? Di ba sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa? Tama po yan. Sabi pa nga niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya imposible na magkaroon ng kaaway ang mga Kristiyano. Pero sa Biblia, may tinuturo
na meron tayong pakikipaglaban, meron tayong pakikipagdigma, sapagkat nang ikaw ay magdesisyon na maglingkod kay Kristo at sumunod kay Kristo, at tanggapin mo sa iyong sarili, at last na ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay pumapasok sa isang digmaan. Ito po yung tinatawag ng digmaang spiritual. Hindi po ito literal o physical na digmaan. Wala po tayong kaaway, hindi po natin kaaway ang iba't ibang paniniwala o reliyon, sapagkat tandaan natin, ang ating pong paglilingkod dito sa lupa ay pinadala tayo bilang tupa, bilang mga maamong tupa. Tayo po'y tinawag bilang mga ilaw, maging ilaw sa sanlibutan ito, kaya wala po tayong dapat nakaaway. Pero kung may kaaway man tayo, ay ibigin natin yung ating mga kaaway. Pakinggan natin sa mga sandaling ito, ang digmaan na ating pong pinasok simula nang tayo po ay maging Kristiyano o maging anak ng Diyos. Sa aking pag-aaral sa Biblia, sa wikang Pilipino, sa wikang Tagalog, mayroon po akong tatlong bagay na napansin at nakita na matinding kaaway ng Kristiyano. Tinawag ko itong tatlong S. SSS. Na kaaway ng mga Kristiyano. Andiyan po yung sanlibutan, andiyan po yung ating sarili, andiyan po si Satanas, tatlong S. Outer enemy, the inner foe, and the stubborn adversary. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, unang Timoteo 6:12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Kaya ang digmaan ito, ang pakikipagbakang ito ay pakikipagbaka sa pananampalataya. Kaya imposible ng isang Kristiyano na nabubuhay dito sa lupa, na Kristiyano ka, sasabi mo kay totoong Kristiyano na hindi ka dumadanas sa mga pagsubok o problema. Kasama yan, at yan sapagkat ang kaaway hindi siya natutuwa nang ikay magdesisyon na maglingkod kay Kristo. Kaya ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo kay Timoteo, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Kaya una, sabi ko tatlo po ito, outer enemy, the inner foe, and the stubborn adversary. Una, the outer enemy, ito po tinatawag na sa Tagalog sa atin ay yung ating ang sanlibutan o the world. Sa 1 John chapter 2 verse 15, ang sabi po, ganito sabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, yung mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Kaya una na magiging kaaway mo, kapag ikaw naging Kristiyano, at ihanda mo ang iyong sarili, pag ikaw naging Kristiyano, ikaw ay hindi na mamahalin ang sanlibutan. Sabagat meron sinasabi ang Biblia, na hindi ka na magiging taga-sanlibutan, ikaw ay taga-langit na. Yan sabi ng Pilipos. Ang ating pagmamamayan ay hindi na dito sa sanlibutan, pero habang buhay ka pa, nandito ka pa sa sanlibutan. Pero ang future mo, meron kang lugar na pupuntahan, walang iba kundi ang kalangitan, ang paraiso sa piling ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, sapagkat kapag inibig mo ang sanlibutan, hindi mo ibigin na umalis dito sa sanlibutan ito pag minahal mo siya. Kaya sabi ng Biblia, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, yung mga bagay ng sanlibutan. Meron pong tatlong uri ng sanlibutan sa Biblia. 3 types of word in the Bible. Una, tinatawag na the creation of God. Tinatawag nating Mother Earth. Ito ang ating kinalalagyan. Ito ay tinatawag na sanlibutan. At pangalawa, yung tinatawag na world system. Doon mabasa mo yan sa Matthew chapter 16 verse 26, katulad ng wealth, fame, and success. At ang sanlibutan ito ang ginawang sandata ni Satanas upang subukan tuksuhin si Jesus. Nang si Jesus ay magkatawang tao at nang siya ay mag-ayuno 40 araw at 40 gabi. At ang sabi ng Biblia ay pinakita ni Satanas sa Matthew chapter 4 ang buong sanlibutan, ang mga bagay ng sanlibutan na nagagandahan. At ang sabi niya, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga bagay na yan na nakikita natin. Pero hindi, sabi ng Biblia,
Sabi ni Jesus, sa Diyos lamang ikaw sasamba. Kaya hindi siya nagtagumpay. So ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, tularan natin si Kristo na magtagumpay laban sa sanlibutan. Sabi ng Mateo 16:26, sapagkat ano ang pakikinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? Ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kaya ang mga tao nagmamahal ng lubos sa sanlibutan ito ay mahirap na siya ay makasumpong ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Yesus, sapagkat sabi ng Biblia, ang nagmamahal sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Tandaan natin, ang sanlibutan, ito ay ating kaaway. Ang ibig sabihin niyan, sa Roma 12:2, ito pong ibig sabihin niyan, na huwag kayong magsiayo sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin niya, hindi ka na makikiayo sa sistema ng sanlibutan ito. Dati ang sistema ng sanlibutan ito, pag ikaw ay gusto mo maging marami kang kaibigan, magaling kang makisama. Pero iba yung paniniwala ng sanlibutan sa pakikisama. Na kahit masama na yung ginagawa, dapat makisama ka pa rin. Mali po yun. Tandaan natin, pwede kang makisama, pagiging Kristiyano na pwede kang makisama, pero wag kang makisama. Yan po ang turo ng salita ng Diyos. Kaya po yung pangalawa, yung sistema ng mundo nito, ng sanlibutan ito. Na dapat bilang isang Kristiyano, dahil kaaway natin sa sanlibutan, ibig sabihin, huwag kang umayo sa takbo ng sanlibutan ito. Kung ang takbo ng sanlibutan ay huwag sumunod sa Diyos, ay mag-iba ka ng landas, mag-iba ka ng daan. Sundin mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. At pangatlo naman na sanlibutan ng tungkol sa Biblia, ay sa John chapter 3:16, nasabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang tutukoy po doon ay ang isang katauhan ng mga tao, ikaw at ako. Sabi niyan, upang ang sino man sa inyo sumampalataya, huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 3, ay ganito po sabi ng Biblia, pakibasa. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Kaya sabi ng Biblia, noon hindi pa tayo Kristiyano, tayo ay taga-sanlibutan. Ang tuon niyan, kaaway tayo ng Diyos. Ang ginagawa natin ay sumusunod tayo sa pamunuan ng sanlibutan ito. Sabi diyan, at siya rin ang Espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Sa 3, dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. At sinunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip sa kalagayan natin iyon, kasama rin sana nila tayo na narapat parusahan ng Diyos. Karapat-dapat ka sa pagdurusa sana. Pero salamat sa Panginoon, ikay naging Kristiyano na. Kaya ang dati mong kakampi na sanlibutan, ay yung mga bagay ng sanlibutan, ngayon ay dapat mo nang iwasan. Dapat mo nang layuan, dapat mo nang tigilan ang sabi at ang turo ng Biblia. Sa Santiago 4:4, ganito po sabi ng Biblia. Kayong mga nganunya, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pagkikipagkaibigan sa sanlibutan ay pagkikipag-away sa Diyos? Sino mga maibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya, wag nating sayangin ang pagkakataon na tayo po binago ng Panginoon, pinatawad sa ating mga kasalanan, na dating kaaway ngayon ay pinagkasundo tayo ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos. Ibig sabihin tayo kakampi na ng Diyos. Subalit, layuan natin ang makagawa ng kasalanan na ginagawa ng sanlibutan. Sapagkat sabi ng Biblia,
Hindi ba kanina nalaman ng pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipag-away sa Diyos? Sa unang Juan 2:16 hanggang 17, meron po akong papansin sa inyo itong tatlo. Ganito po sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ng mga sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. 17, at ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, datapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nanahan magpakailanman. May kita mo yung tatlo, lust of the flesh, at pangalawa, yung lust of the eyes, pangatlo, ay yung the pride of life. Yun po yung binasa natin kanina sa 1 John chapter 2 verse 16 hanggang 17. Pag sinabing the lust of the flesh, ito po yung natawag na sensualism. Ito po yung hilig, ito po yung ginasa ng laman. Sabi diyan, sapagkat ang nasa sanlibutan ang masamang pita ng laman. Ano ba yung pita ng laman? Pinaliwanag po sa Biblia yan kung ano yung pita ng laman. Masumpukan natin, matagpuan natin yan sa Galatians chapter 5, 19 hanggang 21. 19 and 21. Hayag ang magawa ng laman sa mga tulad ng mga ito, pagkikiapit, karamihan, kalibugan. Sa 21, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Ano ba yung mga katulad ng paglalasing? Pagdadrugs, pagsusugal, ano pa ba? Mag-isip ka kung anong bisyo. Sabi naman, katulad nito ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya, ito po ang kaaway ng isang Kristiyano, yung tinatawag na lust of the flesh. Yung ating pong laman, yung ating sarili mismo. Sabi diyan, ang mga tao sumusunod sa ninanasan ng laman ang makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kaswaan, kahalayan, ito po yung ang salita ng Diyos na version. Pagkainggit, pagkalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang mga kasamaan. Pangalawa, lust of the eyes. Ito po tumutukoy sa tatawag na materialism, yung pagiging materialistic ng isang tao. Lahat na makita niya, gusto niya, makuha niya. Ganyan po yung ating kalikasan dati. Kaya salamat sa Diyos, tayo po unti-unting binabago ng Panginoon habang tayo po ay lumalago at nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. At masamang pita ng mata, sabi ng Biblia. Sa 1 Timothy chapter 6, 8, 10 hanggang 11, ganito po sabi ng Biblia. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapot ikaw o tao ng Diyos tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Hebrews chapter 13 verse 5, iwasan ninyo ang pagiging sakin sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya ito po ang Biblia na pwede natin maging guidance na iwasan natin, layuan natin ang pagiging materialistic. Hindi lahat ng makikita natin ay makuha natin. Pwedeng mangarap. Tingin ko abnormal ang tao na walang pangarap. Subalit tandaan natin, huwag tayong lalampas na kung ano ang pinagkaloob ng Panginoon, pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ipamuhay natin ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat sabi ng Biblia, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, nangawala sa pananampalataya. Kung kailan pinagpala, kung kailan dumami ang pera, saka nang wala sa Diyos. Nung walang pera, nung hindi pa pinagpapala, puro Diyos ko, Diyos ko. Nung pinagpala, wala na ang Diyos. Disco na. Puro na disco, puro na disco. Wala na ang Diyos ko. Sabi nga sa Kawikaan, 15:16, mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan.
Yan po ang sabi ng Biblia, hindi ko po sabi yan. Colossus 3:5, kaya patayin ninyo ang anumang kamunduang nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman. Nakatumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung kasakiman daw, yung pagiging materialistic, yan ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maring wala kang ribulto sa bahay ninyo, kaya lang masyado kang materialistic. Para bang hindi ka magiging masaya pag wala kang pera. Para bang hindi ka mabubuhay kung wala kang pera. Takot kang maghirap. Dati ka namang mahirap. Salamat sa Panginoon pag pinagpala tayo ng Diyos, pero wala natin kalilimutan na huwag lumayo sa Diyos, bagkus lalo tayong lumapit sa Diyos, sapagkat yan po ay nagmula sa ating Panginoon. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6, doon tayo ay dumating ditong hubad, alis tayong walang saplot, alis tayong hubad din. Ibig sabihin niya wala tayong ano na yung pagmamalaki sa buhay na ito. At pangatlo, yung natawag na the pride of life, na mas maintindihan natin, yung salitang ito ay natawag itong egotism. At ang kapalaluan sa buhay, yung kayabangan. Alam niyo po, wala namang tao na walang kayabangan. Sabi ng Proverbs chapter 8 verse 13, ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan, namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. Ang Panginoon ay namumuhi sa mga mayabang, sa mga sinungaling at sa mga masamang pag-uugali. Galatians chapter 6 verse 4, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya, at kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya, pero wag nang ikumpara ang sarili niya sa iba. Yan yung sinasabi ko kanina, maganda na kung mabuti ang kalagayan mo, kung mas angat ka sa iba, salamat sa Diyos. Pero hindi mo kailangan ipagmalaki yan. Hindi mo kailangan ibida na mas angat ka, mas magaling ka sa iba. Yan ay kayabangan. Santiago 4:6, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos, kaya nga sinasabi sa kasulatan, pinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakawaan niya ang mapagpakumbaba. Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kung nais mo itaas, magpakumbaba ka. Sapagkat the more na ikaw ay papakumbaba, ay mas lalo kang itataas ng Diyos. Pag simula ka ng magmataas o itaas ang iyong sarili, yun ang simula na ikaw ay ibaba ng Diyos. Proverbs 16 verse 19, higit na mabuti ang mamuhay na may pagpakumbabang kasama o mapagpakumbabang kasama ang mahirap kaysa pamumuhay kasama ang mayabang at makibahagi sa kanilang pinagnakawan. Sakit ng salita ng Diyos pero may katotohanan. Kaya i-check mo kung sino yung mga malilikot ang kamay. Iyan po yung mga mahiyabang. Yung gusto nila, lagi silang mayroong pangkalo, tawag nila doon, pampaandar. Kaya ito ay iwasan natin, layuan natin, pagsisihan, at ang Panginoon ay magbabago ng ating buhay. Pangalawa, yung natawag na the inner poo, o yung panloob na kaaway. Sa loob natin, meron tayong kaaway yung ating sarili. Natukoy ko kanina. Sabi sa Romans chapter 7, 15 hanggang 24, basahin natin ito, medyo mahaba ito. Pakibasa. Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapot ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Datapot kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan, na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapot nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip.
at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Sabi ng Biblia, sapagkat tinuturo ng Biblia ang ating kaaway, hindi lang po ang sanlibutan, hindi po ang labas, hindi lang po ang labas, mismo tayo mismo, yung ating sarili, ay madalas na nagiging kaaway natin. Meron akong pangaral na mayroong gustong lumabas ng halimaw sa ating kalooban, sa ating loob. Yung halimaw na yan, na dati yung malakas, nang tayo tumanggap sa Panginoon, pinahina yan, pero pag tumatagal, tayo naglilingkod sa Panginoon, bumabalik yan at muli nagpaparamdam, nararamdaman natin sapagkat tayo nasa laman pa, wala pa tayo sa espiritu, wala pa tayo sa halangit, buhay pa tayo, nandito pa tayo sa lupa, kaya mararamdaman natin tayo may laman. Ang sabi ng Biblia, sabi nga, natin binasa, sapagkat nalaman ko na sa akin, sa makatulay sa aking laman, sa 18, ay hindi tumitira ka ng bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, na dapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Kaya tama yung awit ni Michael B. Gusto ko bumait pero di ko magawa. Kasi tayo po ay nasa laman. Tayo po ay hanggang ngayon nabubuhay pa rin sa laman. Kaya patayin natin ang ningas ng ating laman, patayin natin ang pagnanasa ng ating laman. Sabi ng Biblia, Galatians chapter 5 verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Ay yung huwag mong ibigin. Yung mabuti na alam mo na gusto mong gawin pero hindi mo magawa kasi nga ikaw ay nabubuhay sa laman. Kaya dito po pumapasok yung napakahalaga na ang isang tao ay dapat niyang tanggapin si Kristo at ihandog ang kanyang buhay, buhatin ang kanyang krus, ibigay ang kanyang karapatan, ibigay ang kanyang kapangyarihan, otoridad kay Kristo na siya na ang masusunod sa buhay mo. Pag sinabi ng salita ng Diyos, maglingkod ka, sunod ka. Pag sinabi ng salita ng Diyos, manalangin ka, sunod ka. Huwag mong pakinggan yung sasabi ng mga nakakatamad. Lagi mo ng panalangin. Boring. Huwag mong sundin yung sasabi ng laman. Ang sundin mo ay yung sinasabi ng Espiritu. Sapagkat ang sabi ng Biblia, nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. 1 Peter chapter 2 verse 11, mga minamahal ko sa inyo tulad ng mga nangingibang bayan at nagsisalakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Isang example para mas madali ninyong maintindihan. Nung ako po ay binata pa, nung hindi pa po ako Kristiyano, siyempre marami kang bisyo, marami kang barkada. Kaya kong matulog katabi ang babae. Meron akong mga katabi, mga kababae. Sanay ako ng ganun. Pero nung ako maging Kristiyano, dito ako nagulat, nung maging Kristiyano ako, na makilala ko yung misis ko na ngayon, panakadikit ko lang yan, iba na yung pakiramdam ko. Samantalang noon, kaya kong matulog. Meron pa nga ako isang karanasan na isang naging girlfriend ko. Siguro, plano na siguro na mag-settle. Siguro, gusto niya na siguro nga. Kasi parang ayaw nang umuwi ng bahay nila. Doon natulog sa bahay namin. Natulog yun. Sinasadya yata na yung itsura niya ay akitin ako. Pero salamat sa Diyos. Buti na lang. Sa panahon na yun, ewan ko ba, kaya ko naman. Tinumutan ko pa nga. Hindi ko pinansin. Pero akong maging Kristiyano, magsimula akong
na ako mag-desisyon na maging Kristiyano, maglingkod sa Panginoon, magpa-disciple. Diba, tumibok yung puso ko. Nakilala ko si Mrs. Hindi ko pa yung Mrs. Makatabi ko lang yan. Iba na yung pakiramdam ko. Demonyo talaga. Meron talagang demonyo sa loob ng katawan natin. Meron talagang halimaw. Meron gustong lumabas. Meron gustong dito, hindi ko maintindihan. Merong labanan na nangyayari. Kaya totoo po yan mga kapatid. Kapag binahal mo sa libutan ito, mahihirapan kang sumunod kay Kristo. Kapag minahal mo sa libutan ito, hindi ka lang nakisama sa libutan ito, kundi nakisama ka pa, mahihirapan ka talagang sumunod kay Kristo. Sabi ng Romans chapter 6 verse 11, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay ng mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus, ito pala ang paraan. Sabihin ninyo sa inyong sarili, ibilang ninyo ang sarili na kayo patay na sa kasalanan. Subalit buhay kay Kristo. Galatians chapter 5 verse 16, sabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Ito pong solusyon. Isipin mo sa sarili mo na ikaw ay patay na sa kasalanan. Sabi, binago ka ng Panginoon, pinalaya ka na sa kasalanan. Minsan nga, nung ako po'y bagong ligtas, bago akong Kristiyano, kapag ka meron pang mga pagbisita, may mga gathering, birthday party, mga kamag-anak, pagka inaalok ako ng tagay, mga ginagawa ko, sabi ko agad, pinanggalingan ko na yan, bala kayo, pagka sinubukan ko uli yan, baka hindi nyo kayang lasingin. Mahirap akong lasingin. Simula pa lang, hindi ko na pinagbigyan. Kasi pag pinagbigyan mo yun, isa, mahihirapan kang itigil yun. Kaya nga may mga Kristiyano, kahit Kristiyano na hanggang ngayon, hindi pa rin kayang tigilang lumaklak. Hindi pa kayang tigilang, buti pa si Freddy Aguilar, narinig ko yung testimony niya, di ba si Freddy Aguilar naging Muslim? Sabi niya, mula na siya maging Muslim, hindi na siya tumikim ng alak. Pero ikaw na Kristiyano ka, hindi mo kayang walang alak. Ano ba yun? Kaya mo yan. Basta isipin mo, pinalaya ka ni Kristo, binago na ang buhay mo, patay ka na sa kasalanan, pero buhay ka kay Kristo. Lumakad ka sa Espiritu at huwag kang lumakad sa laman, sabi ng Biblia. Kakahiya naman yun. Kristiyano tayo, pero hindi natin kayang iwanan ang hilig at yung gusto ng ating laman. Pangatlo, magkatapos na po ako, the stubborn adversary. Ang tumutukoy po kay Satan, kay Satanas. Apokalipsis 2:9, nalaman ko ang iyong kabigatian at ang iyong kadukahan. Katapat ikaw ay mayaman at ang umusong ng mga nagsabing sila mga Hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Merong labanan. Ito nakita ng ating Panginoon sa unang iglesia dito sa Apokalipsis natin na binasa na merong labanan laban kay Satanas. Galatians chapter 1 verse 6, ako'y namamangha na kagaling ninyo nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Yung mga unang mga Kristiyano, may ilan doon ay hindi sila nanatili sa ebanghelyo pinangalan ni Apostol Pablo. Colossians chapter 2 verse 8, kayo'y magsipag-ingat baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. Kaya mahirap yung maniwala tayo sa salit-saling sabi ng tao, yung mga kasaysayan noong unang panahon, kung wala naman tayo doon. Unang Juan 4:1, mga minamahal, huwag kayong basta maniwala sa mga tao na nagsasabi na ang pinapangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung magmula nga sa Diyos ang itinuturo nila sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propeta nagkalat sa mundo. Kaya yung mga ngaral na napapakinggan natin, suriin natin kung sila ba yung kanilang pinapangaral ay sa Diyos, kung ang kanilang pinapangaral ay tunay at tama na ebanghelyo na mula sa Biblia sa banal na kasulatan. Sapagkat ang tunay pong gospel
o ebanghelyo ay tinuro din po sa Biblia. Ito po ang gospel na tinuro ni Apostol Pablo. Unang Korinto 15:1-4. Pakibasa. Unang Korinto 15:1-4. Ngayon pinatatarastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. 4. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito po ang ebanghelyong tinuturo ng Biblia na dapat nating malaman bilang mga Kristiyano. Na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, kaya dapat ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Iyan po ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. Yan naman yung natawag na doktrina ng mga demonyo. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, may ganito po sinabi ng Biblia. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang ng mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Meron palang tinuturo ang mga demonyo. Hindi din lang pala mga ngaral ang nagtuturo. Meron din pala mga nagtuturo ng mga demonyo. Ano yun? Para malaman natin baka yung turo na yun ay tinatangkilik natin. Basahin natin ang Biblia para malaman natin. Sa 2, tuloy natin, 1 Timothy chapter 4 verse 2. Minasa ko kanina ay 1. 2. Ang mga aral na ito ay tuturo ng mga taong magdaraya, sinungaling at walang konsensya. 3. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng ipasalamat ng mga manampalataya at akalan sa katotohanan, lahat ng hindi ka ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kung tinanggap na may pasasalamat. Sabi ng Biblia, ito po yung turo ng mga demonyo o demon doctrine. Nagbabawal ang pag-aasawa. Sabi ng Kanang Korinto 11:14-15, hindi ka takataka sapagkat sa Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masang-ayon sa kanilang mga gawa. So para makilala natin, yung mga ministro ng tinuturo ay galing sa impyerno o hindi tunay ng ebanghelyo ang tinuturo. Sabi ng Biblia, tinuro din ng Biblia, Matthew chapter 7:15-20. Paano natin sila makikilala, yung mga huwad na mga propeta o huwad na mga ngaral? Basahin natin ang Biblia. Mateo 7:15-20. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, tatapot sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala. Sila nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. 20. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Kaya sa kanilang mga bunga ay makikilala nyo sila. Para makilala mo
na yung mga ngaral o yung ministro na nagtuturo ay hindi sa Diyos, tingnan mo yung kanyang buhay. Tingnan mo yung kanyang pamumuhay. Yung kanya bang sinasabi, yung kanya bang pinapangaral, yung kanya bang tinuturo ay pinamumuhay niya. Dapat ang isang tagapagturo, binago ang buhay. Sabi ng Biblia, nagsimula doon. Basic yun, ay nakipagsa kay Kristo ay bago ng nilalang. Kung dati ay mabilis yung bibig mo magmura, ngayon pag Kristiyano ka na, lalo na kung tagasunod ka ni Kristo, lalo na kung sunggo ka, dapat hindi ka na nagmumura. Sapagat sa kanilang mga gawa, makikilala ninyo sila. Santiago 4:7, pasakop kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa Diablo, at atakas siya sa inyo. Kaya kinakailangan nating lumaban. At ang salita ng Diyos ay magtuturo sa atin kung paano tayo lumaban spiritual. Hindi po physical, hindi po literal, spiritual. Efesos 6:12, sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu, ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Efesos 6:14-18, pakibasa. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Andiyan po yung aking mong PowerPoint. Makikita po niya 7 weapons for spiritual warfare. Ayan po yung ating pong kasuotan. Yan po yung ating mong pandepensa para po tayo makatagal sa labanan. Sabi ng Biblia, the belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the preparation of the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, sword of the spirit, at pangpito, yung panghuli, ay praying always. Yung palaging panalangin. Yan po yung ating pong sandata, yan po yung ating pamamaraan sa pagkikipaglaban para tayo makatagal. At panghuli sa akin pong panghuling salita, Efesos 6:19, meron po kong hihilingin sa inyo. Sabi diyan, ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangaral ako. Nabigyan ako ng Diyos ng wastong panalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inililihim noon. Noon hindi natin napapakinggan ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Hindi po ako pro-American. Pero salamat sa Diyos, naging bahaga sila para madala rito ang Ebanghelyo. Makabasa tayo ng Biblia, ng English, ng Tagalog, para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Kaya, mingi po ko ng panalangin sa inyo, sapat hindi, tandaan po natin, hindi po madali ang ginagawa namin. Kailangan po namin ng panalangin ninyo. Sa ito ay bago po ako magtapos, dahil tapos na po ako sa aking pong pangangaral, ngayon po ay huling week ng January. So, every last Sunday ay pipray po tayo sa ating mga celebrant. Sa mga nag-birthday ng month ng January. Ito yung papanalangin natin, tatlo po ito ng kapatiran. Si Sister Rachel Vidal, happy birthday po. Si Ken, yung son ni Maylin Tagle, happy birthday. Si Elmi Banson,
kapatid ni Sister Jing. Ito ba yung nanay ni, mother ni Gamaliel? Okay. So, ipanalangin natin sila sapagkat tayo pamilya ng Diyos at tayo po nagiging bahagi. Bagamat hindi tayo makapunta para bumati ng personal, ay salamat sa teknolohiya. Dahil ngayon pwede natin mapaabot yung ating pagbati. Happy birthday po sa inyo. Manalangin po ko sa inyo. Ito po ang kaya ko pong maibahagi sa inyo at pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po natin kumikit at yumuko at ipanalangin po natin sila. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, ako po nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Narito po ang mga kapatid, Sister Rachel Vidal, si Kevin Ken, at si Elmi Banson. Ay akin pong dinadalangin at nilalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Bilang lingkod mo, Panginoon, bilang alipin mo, at bilang kumakatawan ng iglesia o sa iglesia ng Jesus the Only Way Family Church. Ay akin pong pinapanalangin sila, Panginoon, sapagkat sila po'y nagdaos ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng January. Salamat pa sa panibagong taon sa buhay nila. Salamat sa panibagong pagpapala ng buhay na pinagkaloob mo po sa kanila. Salamat sa mga nakaraang mga taon na binigay mo po sa kanila. Narating nila ang taon na ito sa kanilang edad ngayon, Panginoon, na taglayang pagpapala mula sa iyo, Amang Banal. Sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay inaangkin na po namin na lahat ng ito ay galing sa iyo. At dapat lamang ibalik sa iyo ang pagpupuri. Panginoon, pagpalain mo po sila. Ako po na kumakatawan sa Jesus the Only Way Family Church, ay nadalangin ko po sila ng marami pang taon ng kaarawan at marami pang taon ng kaarawan ng pinagpapala. Ang pag-iingat, ang kapayapaan, at ang kaalaman, karunungan, o Diyos na nagmumula sa iyo. Upang anuman mga desisyon na kanilang desisyonan ay magawa nila ito na mayroong karunungan at may kaalaman. O Diyos, gamitin mo sila, Panginoon, sa anumang larangan sila sa iglesia na kanilang kinabibilangan sa Jesus the Only Way Family Church. At tulungan mo sila, Panginoon, anuman ang kanilang kahilingan, panalangin sa iyo sa kanilang kaarawan ng Diyos, ay dudulog ko po sa iyo, Panginoon, pakinggan mo ang kanilang panalangin. Pa-birthday mo na po sa kanila. Amang Banal, sa pangalan ni Jesus, ako po lumalapit sa iyo sa oras na ito. Pagpalain mo po sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, pagpalain po tayo ng Panginoon. At happy birthday po ulit sa inyo lahat. God bless.